Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 81. Bigyan mo ako ng paliwanag. Nagkataon lang, wala nang iba pa. Ang mga hilaw na batong ito ay pawang mga top quality na materyales. Pinunasan ni Brandon ang pawis sa noo at tumingin kay Anton na may hindi magandang ekspresyon. Tama, nagkataon lang. Hinding-hindi ka makakasigurado sa mga hilaw na batong ganito. Mr. Ellis, siguradong ayos ang batch ng mga paninda na ito. Nagmamadaling depensa ni Cacper sa sarili. Nakaramdam siya ng bahid ng pagdududa sa titig ni Anton kanina. Enough talk, Mr. Carney, you should pay up now. 1,000,000 para sa isang piraso ng walang kwentang bato. Ikaw ay tunay na mapagbigay, Orion sneered. Kakampi siya ngayon ni Ricardo at kanina pa nagpipigil ng galit sa grupong nanunuya kay Ricardo kanina. Oo, bilasan mo magbayad. Who cares about this so-called master or this crappy stone? Cacper, are you trying to scam my dad? Inilibot ni Betty ang kanyang mga mata at nagtanong. Kalokohan. Nagkataon lang. Tsaka kung may magbabayad, ako na ang tatanggap. Anong nagmamadali? Namula si Cacper at nilingon si Brandon, Mr. Carney ayoko na ng pera mo, ituloy na natin ang pagsusugal. Tama. Good luck na lang. Nothing special. Hindi nasisiyahang dagdag ni Harlow. Nakahinga ng maluwag si Brandon sa sinabi nila, sige. Habang nagsasalita siya, pumili siya ng isa pang magaspang na bato na mukhang mahusay ang kalidad at itinutok ito kay Ricardo, nagtatanong, anak, nangangahas ka bang magpatuloy sa pagsusugal? Nagkibit balikat si Ricardo. I'll play along. But let's change the stakes a bit. Kung nanalo ako at hindi mo mabayaran ang bato, wala akong pakialam kung kailangan pang bayaran ng taong ito ang utang mo. Pero kung matalo ako, kailangan mong bigyan mo ako ng $1,000,000 kung hindi ito ay hindi masaya. Eksakto. Kung natalo si Mr. Willis at kailangan kang tulungang bayaran ang bato, ano pa ang saysay ng pagkatalo? Protesta ni Orion. Fine then. 1,000,000 na. Madiin na tumanggo si Brandon. May tiwala pa rin siya sa sarili niyang paghatol at sa mga batong ito. Ang dating kabiguan ay isang aksidente lamang. Pagkatapos nilang magkasundo sa mga tuntunin, muling inilagay ng mga tauhan ang kanilang mga materyales sa cutting machine habang umaalingaw-ngaw sa silid ang tumutusok na tunog nito. Ang lahat ay nanunood ng may pigil hininga habang naghihintay ng mga resulta. Gayunpaman, nang itinaas nilang muli ang naputol na piraso ng bato. Ito ay kulay abo-puti pa rin at halos walang nakikitang berdeng ambon. Nabigo. Again. Namula ang mukha ni Anton habang bumibilis ang tibok ng puso niya. This time around Cacper's expression became more doubtful than ever before as he stared back at Anton incredulously, paano ito naging posible? Bakit nangyari ito? Ituloy mo ang pagputol. Gupitan sa gitna. Sigaw ni Brandon, namamaos ang boses at tumutulo ang pawis sa mukha. Nabigo ba talaga ang parehong mataas na kalidad na mga hilaw na bato? Makalipas ang ilang minuto, nang nahati na naman ang bato sa gitna mula sa gitna, natisod si Brandon. Malapit nang mag-collapse ang mentality niya. Katulad ng nauna, nagkalat lang ang mga green spot sa loob. Mr. Carney, mag-transfer tayo ng pondo. Nakangiting sabi ni Ricardo. Ano ba? Panay ang pagbabago ng ekspresyon ni Cacper. Napasulyap si Harlow kay Ricardo at may gustong sabihin ngunit nilunok ito pabalik. Lumingon lang siya kay Cacper at mahinang nagtanong, Cacper, anong nangyayari? Ano? Anong nangyayari? Paano ko malalaman? Sa tingin mo rin ba sinusubukan kong lokohin si Mr. Ellis? Ang mga hilaw na batong ito ay hinukay lahat mula sa mayamang minahan ni Mocklington. Tingnan mo ang kanilang kalidad. Paanong lahat sila ay basura? Imposible. Si Cacper ay nadidismaya at sinigawan si Harlow, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa hindi makapaniwala. Ang dalawang pirasong ito ay aksidente lamang, tiyak na aksidente lamang. Humarap siya kay Ricardo at sinabing, ituloy mo ang pagsusugal. Ipupuste kita ng 1,000,000 sa isang pirasong ito. Kung hindi ito gagana, hindi ako maniniwala ngayon. Pumitas si Cacper ng magaspang na bato na kasing laki ng ulo ng tao na may pahiwatig ng berde kung titingnan sa labas. Okay.
Let's continue, nakangiting sabi ni Ricardo habang kinokolekta niya ang mga napanalunan niya kay Brandon. Sino ang tatanggi sa libreng pera? Makalipas ang ilang minuto, napatingin ang lahat sa sirang bato na may iba't ibang ekspresyon. Namumula ang mukha ni Cacper, si Brandon ay nagtatanong sa mga pagpipilian sa buhay, at ang ekspresyon ni Harlow ay malungkot. Nagpalitan ng tingin sina Betty at Orion at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Nakuha ba talaga ni Ricardo? Ang lahat ba ng mga batong ito ay walang halaga? Daddy, hindi ka napigsi. Son Wukong ka na nagniningas na mga mata. Humajijek si Nora habang pinapalakpak ang kanyang mga kamay. Walang imik si Ricardo ngunit masuyong hinimas ang ilong ng kanyang anak. Hindi ako pigsi sa simula. Magsikap kayo at putulin ang mga batong ito, putulin sila mula sa gitna. Sa sandaling ito, binigyan ni Anton ng malamig na tingin si Cacper at inutusan ang mga pamutol ng bato. Technically speaking, hindi pa siya nagbabayad. Hindi angkop na simula ng paggupit ng ganito. Pero walang pakialam si Anton. Hanggat maaari silang makakuha ng ilang magandang jade mula dito, tatapusin niya ito at patunayan na ang batch na ito ay hindi lahat ng basura. Okay Mr. Ellis. Pumayag naman ang safe. Habang nahati ang sunod-sunod na piraso ay lalong naging pangit ang mukha ni Anton. Lahat sila ay nasira. Ni isang piraso ay hindi mabubuksan ng buo. Matapos magtrabaho ng higit sa 2 oras na tuwid, nang ang huling piraso ng magaspang na bato ay lumitaw sa harap ng lahat na may kulay abo-puting hiwan na ibabaw, nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Bumagsak si Cacper sa lupa na naging kulay atay ang mukha habang hindi rin kasiya siya ang ekspresyon ni Harlow habang patuloy na umiiling-iling na bumubulong sa sarili, anong nangyayari? Paano ito mangyayari? Pawis na pawis si Brandon, mukhang guilty. Mr. Willis, ang galing mo. Paano mo nalaman na babagsak ang magaspang na mga batong ito? Nag-thumbs up si Orion kay Ricardo. Dagdag pa ni Betty, salamat sa iyo, Mr. Willis. Kung hindi, ang tatay ko ay naaga ng pamilyang Atkinson. Huminga ng malalim, tumingin si Anton kay Ricardo nang may pasasalamat at sinabing, Binata, maraming salamat sa iyo na dapat ay mas nauna kong nakilala. Patawarin mo ako. He then snorted coldly and glared at Brandon and Cacper. Mr. Carney, I paid a high price for your appraisal services but now parang gusto mong makipagtambol sa iba para sir-on ako. Magkano ang binayad sa'yo ni Atkinson? At Mr. Atkinson, patuloy niya ng mahigpit. May utang ka sa akin ng paliwanag. Napuno ng takot at galit ang CEO ng Ellis Jewelry dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya para sa isang tanga. Kung hindi lang nandito si Ricardo ngayon, gumastos siya ng 80 milyon sa mga walang kwentang bato. Bagamat ang mga magaspang na bato ay likas na mapanganib na mga pamumuhunan sa industriya ng gemstone, ang batch ng material na ito ay hindi man lang makagawa ng isang jade bangle, lahat sila ay bumagsak. Ito ay hindi lamang panlilinlang. Tahasan itong panloloko. Tama na ang mga magaspang na batong ito ay mukhang may mahusay na kalidad sa ibabaw, maaaring may magbid ng mataas na presyo kung sila ay ilalagay para sa auction o ibinebenta sa ibang lugar, ngunit kung ibinenta ito ni Anton ngayon ay ganap na masisira ang kanyang reputasyon. Walang sinuman ang babalik muli upang sumugal sa kanyang mga bato pagkatapos ng kabiguan na ito. Daranas din ng matinding dagok ang ibang mga tindahan ng jade. Kung may nagbanggit ng alahas ni Ellis, malamang na iluluwa nila ang mga salitang, scammer. Ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Kabanata 82 ang selos ni Miranda. Mr. Ellis, hindi naman sa ganun eh. Hindi ako nakipag-team sa kahit na sino para lokohin ka. Gulat na paliwanag ni Brandon. Ako. Nagkamali lang ako. Pero hindi ko sinasadya. Napaupo si Cacper sa gulat, nakatingin sa kalat sa sahig. Paano ito posible? Hindi ito maaaring totoo. Sa sandaling ito, napangiti si Miranda at lumingon kay Harlow. Harlow, you found yourself a great boyfriend who knows how to cheat and deceive. Thank goodness Ricardo exposed him. Women should always find reliable men. Don't let anyone fool you. Hehe.
Kahit na ang mga salita ay nanggaling sa bibig ng isang diyosa na CEO at parang magaan ang loob, halos mapag-alitan nila si Harlow. Ikaw. Ako. Sa sobrang galit ni Harlow ay hindi man lang siya nakapagsalita ng maayos. Ang kanyang nobyo na ginamit pa lamang bilang show-off item ay nagkagulo na. Hindi mo sinasadya. One or two coincidences may be possible but all of these are coincidences. Malamig na tanong ni Anton kay Brandon. Walang tugon si Brandon. Bumaon ang kanyang puso sa kanyang dibdib dahil alam niyang hindi na siya muling pagtitiwalaan ni Anton pagkatapos ng pangyayaring ito. Ang kanyang reputasyon sa bilog na ito ay masisira din magpakailanman. Wala nang magbabayad sa kanya ng mataas na presyo para sa kanyang mga serbisyo at hindi na siya makakaligtas pa. Ngunit sa sandaling ito, ikinaway ni Ricardo ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Ellis, maaaring hindi mo siya naintindihan. Tama ang kanyang pagtatasa. Ang problema ay nasa mga hilaw na batong ito. Oh, anong ibig mong sabihin? Nagulat si Anton na si Ricardo ang magsasalita para kay Brandon. Si Brandon ay tumingin kay Ricardo na may pagkalito at pagtataka, ngunit may pasasalamat at pag-asa. Kinuha ni Ricardo ang isang piraso ng scrap material at itinuro ang hiwa na ibabaw na nagsasabing, nakikita mo dito, may mga malabong bakas ng berde sa loob ng hilaw na bato kasama ang ilang napakahinang kalidad na jadeite. Sa katunayan, lahat ng ito ay orihinal na magagandang jadeite na bato. Tulad ng alam nating lahat, patuloy niya, ang isang magandang piraso ng jade ay maaaring magbigay ng sustansya sa mga tao dahil ito ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Naging ganito dahil ang kanilang espiritual na enerhiya ay sinipsip na tuyo ngunit hindi ito nakikita sa labas. Nang matapos siyang magsalita ay gulat na bulalas ni Anton, oh. Parang ganoon talaga ang nangyari. Huminga ng malalim si Brandon at pinagmasdan ang lahat bago bahagyang nagbago ang mukha niya. Lalong nagulat si Cacper nang bumangon siya mula sa lupa na matamang nakatingin sa mga scrap na ito. Paano ito mangyayari? Sino ang sumipsip ng lahat ng kanilang espiritual na enerhiya? Galit na sigaw ni Cacper na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Sa puntong ito, medyo gumanda ang mukha ni Anton, alam niyang hindi sinasadya ni Brandon na dayain siya. Sino ang nakipag-ugnayan sa mga materyales na ito? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Ang kakayahang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng jade ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Paulit-ulit na nagbago ang mukha ni Cacper at nag-isip sandali bago sinabing, itong batch ng mga hilaw na bato ay ibinalik mula sa Mocklington. Bago ipinadala kay Mr. Ellis, tinulungan ng kaibigan ng tatay ko ang ilang kliyenteng banyaga na tingnan sila. Pinili pa nila ilang piraso ng magandang jade. I'm not sure about that. Mahinang sabi ni Ricardo. Ito ang negosyo ng pamilyang Atkinson at walang kinalaman sa kanya ng personal. Mr. Ellis, hindi talaga sinasadya ng pamilya ko na dayain ka. Buti na lang at hindi ka pa nagbabayad. Pasensya na talaga dito, paliwanag ni Cacper habang pinupunasan ng pawis sa noo. Ikinaway ni Anton ang kanyang kamay nang walang ibang sinasabi ngunit malinaw na may hinanakit sa kanyang puso. Pinilit ni Cacper ang isang mapait na tawa habang malungkot na inakay ang lahat palayo ng walang katulad na kumpiyansa o pagmamataas tulad ng dati. Sumunod naman si Harlow ngunit bago umalis ay binigyan ng malalim na tingin si Ricardo na puno ng pagtataka at hinanakit. Paano nalaman ng lalaking ito? Bakit parang alam niya lahat? Sa pagkakataong ito, buong pasasalamat na iniabot ni Brandon ang kanyang kamay patungo kay Ricardo. Mr. Willis, maraming salamat. Kung sakaling gusto mong sumugal sa jade o bumili ng mga antique, feel free to come to me. I'll be happy to help you for free. Talagang nagpapasalamat siya sa tulong ni Ricardo. Hindi niya inaasahan na may tatayo para sa kanya at linisin ang kanyang pangalan. Malamang hindi na siya imbitahin ni Anton in the future, but thanks to Ricardo explanation, at least hindi tuluyang nasira ang reputasyon niya. Ah! Okay, hinimas ni Ricardo ang kanyang ilong at bahagyang walang imep. Napagtanto ni Brandon na maaaring naging mapangahas siya at natawa sa sarili. Kailangan ba talaga ni Ricardo ang tulong niya sa pagkilala kay Jade?
Bata, maraming salamat. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, ang pagkawala ng 80 milyon ay walang halaga kumpara sa pinsalang mararanasan ng reputasyon ng aking pamilya. Lumapit si Anton at hinawakan ang kamay ni Ricardo habang paulit-ulit na nagpasalamat. Wala lang. Kaibigan ko naman ang anak mo. Tsaka nanalo ako ng 2 milyon sa sarili ko, walang pakialam na sabi ni Ricardo. Hahaha. Ang swerte ni Betty na magkaroon ng kaibigan na katulad mo. Biglang may naalala si Anton, nga pala, nandito ka ba ngayon para magsugal ng jade? I happen to have a top quality jade product that I can give directly as a gift if you are interested. Tumabi sa kanila si Betty na buong pagmamalaking itinaas ang kanyang baba patungo sa direksyon ng kanyang ama. Noon pa man ay nagrereklamo si Anton na marunong lang siyang makipaglaro at hindi sineseryoso ang kanyang trabaho. Ngunit ngayon, sa wakas ay mayroon siyang maipagmamalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sina Ricardo at Miranda sa lungga ng pagsusugal na may hawak na jade Buddha sa kanilang mga bisig. Ang jade ay katanji tangi at kumikinang, na ginawa mula sa pinakamahusay na emperador na berdeng larawang inukit. Ito ay nagkakahalaga ng isang kapalaran, kasing laki ng isang bagong silang na sanggol. Ang mga lalaki ay nagsusuot ng guanyan at ang mga babae ay nagsusuot ng Buddha. Paano kung ibibigay natin itong jade Buddha sa iyong ina? Dapat magustuhan niya ito, di ba? Nakangiting tanong ni Ricardo. Ayos lang, sabi ng magandang CEO na bahagyang napapout sa hindi malamang dahilan, na tila hindi napapansin. Then keep it secret for me. Don't tell her prehan para masurprise ko siya mamaya, utos ni Ricardo. Oh! Tumugon si Miranda ng oh. Tapos bigla niyang tinitigan si Ricardo at sinabing, by the way, you should stay. Malayo kay Betty sa hinaharap. Natigilan si Ricardo at nagtanong, bakit? May attitude problem nga ang tatay niya sa akin noong una pero understandable human nature. You see how he eventually expressed his sincerity. Habang nagsasalita siya, niyugyug niya ang jade Buddha sa kanyang kamay sa pag-aakalang baka ang tinutukoy ni Miranda ay ang unang saloobin ni Anton sa kanya. It's not her dad. It's Betty. Hindi mo ba napansin kung paano siya tumingin sa iyo? Her eyes are practically shining with admiration. Bulalas ni Miranda ng sok sound. May kasamang selos ang tono ni Miranda habang nagsasalita. Pagkarinig nito, kakaibang tumingin si Ricardo sa Diyosang CEO, isang pilyong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nagseselos ka ba? Mag-asawa sina Betty at Orion, masyado kang nag-iisip, aniya. Don't talk nonsense. I told you na wag kang masyadong lalapit sa kanya. Narinig mo ba ako? Nangingibabaw na sabi ni Miranda. Kabanata 83 ang banta ni isa. Okay. Pinunasan ni Ricardo ang pawi sa noo at pumikit pabalik sa harap ng makapangyarihang Diyos ang CEO. Ibinenta niya ang kanyang sarili sa kanya, kaya kailangan niyang makinig sa anumang sasabihin nito. Ganun pa nga eh. At mas mabuting wag ka nang masyadong makipaglapit sa ibang babae ngayong asawa mo na ako sa papel. Hindi makakabuti sa akin o sa reputasyon ng pamilya ko. Sinong nagseselos? Mayabang na tumikim si Miranda. Okay, naiintindihan ko, nahihiyang tumango si Ricardo. Tita, kung ayaw mo sa daddy ko, bakit mo siya pinakasalan? Inosenteng tanong ni Nora na nakataas ang mukha. I just don't like him right now. Baka mamaya magkagusto ako sa kanya, medyo nag-alinlangan si Miranda bago sumagot. Dapat ba niyang sabihin sa walang muwang si Nora na ito ay isang transaksyon lamang? Hindi niya alam kung bakit pero deep inside, ayaw niyang sabihin iyon ng malakas. Oh sige. You better start like my daddy soon though or he'll have another wife again, humajijek si Nora. Ipinikit ni Nora ang kanyang malalaking mata at hinimok, halika, tatay. Pinunasan ni Ricardo ang ilong ni Nora na nakakunot ang noo. Bakit ka nag-aalala, batang babae? Nagliwanag ang mukha ng magandang CEO na may mapang-akit na pamumula. Nang gabing iyon, umupo si Ricardo sa tabi ng kama at ikinwento kay Nora ang tungkol kay Cinderella para tulungan siyang makatulog. Pero ngayong gabi, hindi makatulog si Nora.
Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata, at may bakas ng pagkabalisa at lungkot sa kanyang malalaking mata. Daddy, biological daughter ba talaga ako ni Mommy? Nakaramdam ng kirot sa puso si Ricardo sa mga salitang ito. Nakaramdam din siya ng galit kay Claudia. Claudia, alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa anak natin? Naisip niya sa sarili. Sweetie, nataranto lang ang mommy mo saglit. Alam niyang mali siya ngayon. I will find someone better to be your mommy if that's okay with you. Magiliw na sabi ni Ricardo habang mahigpit na niyakap si Nora. Umiling ang maliit. Basta mahal mo ako. Pagkatapos ay nag-aalalang tanong niya, Daddy, magkakaroon ka pa ba ng isa pang anak kay Auntie Miranda? Titigil ka na ba sa pagmamahal sa akin kapag may ibang kapatid na lalaki o babae? Ricardo felt heartbroken but shook his head firmly, No. I only need you. Talaga. Nang marinig ito, lumiwanag sa tuwa ang mga mata ng batang babae. Talaga. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Tinapik ni Ricardo ang maliit na ulo ng kanyang anak at sinabing, Ma'am. Sa pagkakataong ito, masunarang ipinikit ni Nora ang kanyang mga mata at hindi nagtagal ay nakatulog ng pantay ang paghinga. May matamis na ngiti pa rin ang mukha niya, nakakatunaw sa puso ni Ricardo. Matapos makatulog ang kanyang anak, tahimik na lumabas ng silid si Ricardo. Mr. Willis, hindi ka pa natutulog. Magalang na tanong sa kanya ng maid na responsable sa paglilinis at pagluluto sa villa habang dumaan siya. Namamasyal lang. Pwede ka nang matulog kung wala ng iba. Magalang na tumango si Ricardo bago pumasok sa looban sa labas. Sa malawak na patio, nakakita si Ricardo ng isang liblib na lugar at naupo ng naka-cross-legged. Pagkatapos, nagsimula siyang huminga at i-circulate ang Dragon Soul Immortal Technique, Cultivation Method. Sinipsip niya ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa kanyang katawan, pinagsama ito sa enerhiya ng dragon na nagmumula sa kanyang kaliwang bato. Ang prosesong ito ay patuloy na nagpapabagal sa kanyang pisikal na katawan, pinalawak ang kanyang mga meridian, at pinadalisay ang kanyang dantian. Ayon sa klasifikasyon ng kapangyarihan sa Dragon Soul Immortal Technique, si Ricardo ay kasalukuyang nasa huling yugto ng energy refinement, at ang susunod na level up ay ang Apishia Realm. Ngayon ay pinatay niya ang isang eksperto sa Transmutation Force gamit ang isang palad, na nagparamdam kay Ricardo ng isang pakiramdam ng tagumpay. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata at bahagyang umiling. Ang kanyang lakas ay umabot na sa bottleneck ng energy refinement, at ang tunay na enerhiya sa kanyang tiyan ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng pagbabago mula sa gas tungo sa likido. Ngunit hindi pa siya nagtagumpay. Ayon sa paglalarawan ng Dragon Soul Immortal Technique, kailangan niya ng isang kayamanan na tinatawag na Heavenly Spirit Jade para makapasok sa Apishia Realm. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong bato ng Jade, ang espiritual na Jade na ito ay naglalaman ng daan-daang beses na mas espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa. Ngayon na mayroong masyadong maliit na espiritual na enerhiya sa Earth, tanging sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya na nilalaman ng kayamanang ito ay makumplito niya ang kanyang tagumpay. Kinabukasan ng tanghali sa Low Family Mansion. Umupo si Victoria sa kanyang upuan na may galit at madilim na mukha. Nandoon ang lahat ng direktang miyembro ng pamilya Low maliban sa magkapatid na Miranda at Mason. Bukod kina Emmanuel, ang panganay na anak, at Romeo, pangalawang anak, naroon din ang tatlong tiyahin ni Miranda pati na rin ang pamilya ng kanyang tiyuhin. Mayroon ding ilang mahahalagang miyembro ng collateral. Sa ngayon, sigurado akong alam na ninyong lahat na natapos ni Miranda ang gawaing ibinigay sa kanya ng pamilya at nakatanggap ng $130 milyong na order. Malamig na sabi ni Victoria. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, ang mga taong naruroon ay may iba't ibang ekspresyon. Ang ilan ay namangha, ang ilan ay hindi nasisiyahan, at ang ilan ay walang pakialam. Nagpalitan ng tingin sina Emmanuel at Cara at may bakas ng pagmamalaki sa kanilang mga ekspresyon. Nay, dahil natapos na ni Miranda ang gawain, ayon sa dati nating kasunduan, hindi na natin siya dapat pilitin na pakasalan si isa, wika ni Emmanuel sa malalim na boses.
Pagkatapos magsalita, lumipad ang kanyang tingin sa buong silid na may pagmamalaki. Ang tagumpay ng kanyang anak na babae ay nagpadama sa kanya ng higit na pagmamalaki bilang isang ama sa loob ng pamilya. Anong kasunduan? Alam naman ng lahat na it was just to make her give up resistance. Kahit kumpletuhin niya ito Talaga bang masasamahan natin ang pamilya Austen? Tanong ni Romeo. What do you mean offend the Austen family? It's just isa. Fine then. Kahit hindi tinulungan ng pamilya natin si Miranda na tanggihan ang proposal ni Isa, at least wag mo siyang pilitin, galit na sabi ni Cara. Nang matapos siyang magsalita ay natahimik ang mga naroon. Madalas ding nagbago ang ekspresyon ni Victoria sa panahong ito. Sa isip niya, labis siyang hindi nasisiyahan sa kanyang apo. Bilang isang taong laging may huling say sa pamilya Lowe, pakiramdam niya ay sinampal siya ng kanyang apo sa mukha. Hindi mo naman talaga tutulungan ang pinsan ko na magplano ng kasal sa lalaking yun, di ba? Malamig na tanong ni Harlow. Well, since I've said it, of course I'll keep my word. Ricardo seems to have some ability and if Miranda likes him, then we can accept it, mataimtim na sagot ni Emmanuel. Nang matapos siyang magsalita ay bumantong hininga si Victoria. Kalokohan. Kahit ayaw niyang pakasalan si Isa, hindi na kailangang magdaos ng kasal sa lalaking iyon. This is simply provocation against the Austen family and Mr. Austen. Maya-maya lang ay biglang may nagbabantang boses mula sa labas ng bulwagan. Tama. Mag-isip kayong mabuti. Ang pamilyang Austen kahit si Mr. Austen lang ay hindi isang bagay na kayang saktan mo. Pagtingin kung saan nanggaling ang boses, nakita nila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may suot na salamin na may gintong rim na naglalakad na sinundan ng ilang bodyguard. Ito ay walang iba kundi ang alipors ni Isa na si Caden. Ngayon ay pinadala ako ni Mr. Austen dito para maghatid ng mensahe para sa iyo. Kung hindi mo makontrol si Miranda at gawin siyang kumilos, humanda ka sa parusa mula sa pamilya Austen. Pananakot niya. Sa oras na iyon ay tiyak na tatanggi ang iyong pamilya. Kabanata 84. Ang sakit na ito ay hindi mapapagaling. Nag-iwan ng mensahe si Caden at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pagkaalis niya, naging mabigat at mapang-api ang atmosphere sa lobby. Emmanuel, narinig mo ba? Hahayaan ba talaga natin na sirain ng katigasan ng ulo ni Miranda ang buong pamilya natin? Kung talagang gusto tayo ng pamilya Austen, hindi kakayanin ng pamilya natin. Hinamplas ni Victoria ang kanyang tungkod sa lupa, galit ang tono nito. Ang pamilyang Lowe ay maaaring isang top-tier na pamilya sa Edoland, ngunit wala sila kumpara sa apat na pangunahing pamilya sa Crinford. Ang pamilyang Austen ay isa sa kanila at nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang malakas na impluwensya. Kahit na isang tao lang ang nasaktan nila tulad ni Isa mula sa kanilang pamilya sa halip na lahat, sa kanilang mga koneksyon at kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang young master, maaari pa rin nilang ibagsak ang buong pamilya Lowe. Tama. Emmanuel, huwag kang masyadong makasarili. Napakunot noo si Elisa. Oo. Mag-isip kayong dalawa kung ano ang makakabuti para sa lahat. Anong masama sa pagpapakasal ni Miranda kay Isa? Kahit na si Sir Lowe, ang ika-4 na anak na lalaki na bihirang magsalita ay buong time na nagpayo. Sino bang babae sa isang malaking angkan ang ayaw ng pagmamahal? Huwag kang masyadong makasarili. Mr. Austen has already made it clear this time he means business. Noong nakaraan, si Ricardo lang ang sinusundan niya. Sa pagkakataong ito ay galit na siya at gustong ibagsak ang buong pamilya namin. Ang pamilya Lowe ay nasa estado ng kaguluhan habang pinag-uusapan nila ang banta ni Isa, na nakakaramdam ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan. Ang mga ekspresyon ni Emmanuel at Cara ay patuloy na nagbabago, na puno ng matinding kawalan ng kakayahan. Samantala, walang ideya sina Ricardo at Miranda kung ano ang nangyayari. Nagtanghal iyan sila malapit sa Lowe's Pharmaceutical, sabay-sabay na kumakain. Bakit mo ako niyaya na kumain ng steak? Nakangiting tanong ni Ricardo. Gusto ko sanang kainin, pero parang hindi tama na kumain mag-isa. At saka, ikaw ang nagbabayad, hindi ako.
Nilaybot ni Miranda ang mga mata sa kanya. Teka, nagbabayad ako. Saglit na natigilan si Ricardo at mukhang hindi nakaimik. Ganon naman dapat diba? Kapag lumabas ka para kumain ng may kasama, hindi ba dapat ang lalaki ang magbabayad? Sinama ng tingin ng Diyos ang CEO si Ricardo at nagtanong sa hindi nasisiyahang tono. Sige. Gustong sabihin ni Ricardo, ibinento ko na ang sarili ko sa iyo, ngunit pinag-isipan ito ng mabuti. Pagkatapos nilang kumain, ibinaba ni Ricardo ang mayabang na CEO sa kanyang kumpanya nang makatanggap ito ng tawag sa telepono sa labas mismo ng gate ng kumpanya. Mr. Reed. Si Vincent naman ang nasa kabilang linya. Magalang na nagsalita ang mayamang Cranford tycoon, Mr. Willis, I'm glad you're safe after the incident. May oras ka ba ngayong hapon? Yes, Mr. Reed. May kailangan ka ba? Magalang ding sagot ni Ricardo. Kahapon ay pinilit ni Vincent na bigyan si Ricardo ng share sa kanyang kumpanya ngunit paulit-ulit siyang tumanggi hanggang sa tuluyang sumuko. Ngayon ay nag-aalok si Vincent na gamitin ang kanyang mga koneksyon upang matulungan ang Lowe's Pharmaceutical na lumaki at lumakas sa halip. Gayunpaman, tumanggi muli si Ricardo na may pantay na determinasyon. Bakit dapat niyang gamitin ang sarili niyang mga koneksyon para makinabang ang Lowe's Pharmaceutical? Ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito ay hindi si Miranda. Ito mismo ang matriarch ng pamilya Lowe na tinulungan niyang tuparin ang isang kasunduan bago kumilos para sa kapakanan lamang ni Miranda. Dahil ito ay tapos na, hindi mahalaga kung ang Lowe's Pharmaceutical ay nabangkarot. Pero kahit tumanggi siya, nag-iwan ng impresyon kay Ricardo ang sincerity ni Vincent. Kailangan kong humingi ng pabor sa iyo. Narito ang sitwasyon, kamakailan lamang ay nagkasakit ang anak ng aking malapit na kaibigan ng isang kakaiba at nakakatakot na sakit. Nakapunta na siya sa iba't ibang ospital at nagpatingin sa maraming mga doktor, ngunit hindi pa rin siya gumaling. Hindi man lang matukoy ang sanhi ng kanyang sakit. Ipinaliwanag ni Vincent ang sitwasyon. Oh, saan siya matatagpuan? Tanong ni Ricardo. Taga Edoland siya, dito mismo sa Edoland. Sagot ni Vincent. Sige, sunduin mo ako. Maghihintay ako sa labas ng Lowe's Pharmaceutical, agad na pagsang-ayon ni Ricardo. Great. Maraming salamat, Dr. Willis. Huwag kang mag-alala, hindi namin hahayaang masayang ang iyong pagsisikap. Makalipas ang isang oras. Personal na nagmaneho si Vincent para sunduin si Ricardo at dinala siya sa isang marangyang villa sa sentro ng lungsod. Ang villa area na ito ay tinawag na Flower City at kasing taas ng Emerald Green Estates. Mayayaman lang ang nakatira dito. Binuksan pa lang ni Ricardo ang pinto ng sasakyan at may dumaan na kotse mula sa gilid, halos matamaan ang pintong binuksan niya. Hurriek! Isang Rolls Royce ang biglang nagpreno, at pagkatapos ay bumaba ang isang binata. Ibinuka ni Ricardo ang kanyang bibig, gustong humingi ng tawad. Kanina pa kasi hindi niya pinapansin ang likod. Kung may nabangga, responsibilidad niya talaga. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, diretsyong itinuro ng binata ang ilong ni Ricardo at sinimulan siyang sumbatan, "You little rascal, are you blind or what?" Kumunat ang noo ni Ricardo at dumilim din ang mukha ni Vincent. Magsasalita pa sana siya, isang medyo may edad na dilag ang tumakbo palabas ng villa at pumunta sa binata at isang matandang nakaputi na kabababa lang ng Rolls Royce. Hay nako, Dr. Hall, dumating ka na rin sa wakas. Pakipasok na dali. Nagtaas ng kilay si Vincent at tumingin sa matandang nakaputi, bumubulong sa sarili, Hall the Divine Doctor. Sa sandaling ito, napansin ng nasa katanghaliang gulang na magandang babae si Vincent at ngumiti, "Vincent, nandito ka rin. Sabay-sabay kayong pumasok." Tumango si Vincent at binati siya. Tapos kay Ricardo, maglalakad na sila papasok ng villa. Gayunpaman, itinuro ng alagad ng sikat na doktor na iyon, na siyang binata mula kanina, kay Ricardo at tinanong, "Sino ang taong ito?" Napatingin din kay Ricardo ang medyo may edad na babae, na may pagtatanong na tingin kay Vincent. Nako, ito pala si Ricardo Willis, ang sikat na doktor.
Partikular kung inimbitahan siyang magpagamot sa sakit ni Liam, pakilala ni Vincent. Nang matapos siyang magsalita ay tumingin ang nasa katanghaliang gulang na babae kay Ricardo na may halong pang-aasar. Ngumisi ang binata at nagtaas ng boses, ano? Nandito rin siya para tulungan si Mr. Barker. At naglakas loob siyang tawagin ang kanyang sarili na isang sikat na doktor. Ilang taon na ba siya? Malamig na sinulyapan ng matanda na nakaputing damit si Ricardo at sinabi sa babaeng nasa katanghaliang gulang na, Mrs. Barker, dahil inimbitahan mo na ako, bakit naghahanap ka pa ng iba para gumamot sa sakit ng anak mo? Mababa ba ang tingin mo sa akin? Kung ganoon, aalis na ako. Nang marinig ito ng babae ay biglang natakot at tumingin kay Vincent na may bakas ng panunuya sa mga mata. Anong ginagawa mo, Vincent? Tanong niya sa hindi magiliw na tono. Why don't you take this guy away? With Dr. Hall here, kailangan pa ba natin ng ibang magpapagamot kay Liam? Biglang napahiya ang mukha ni Vincent, Grace, bagamat bata pa si Dr. Willis. Sa sandaling ito, ikanaway ni Ricardo ang kanyang kamay kay Vincent at pinutol ito. Mrs. Barker, right? Nakatingin siya sa malayo patungo sa villa na may hinala sa kanyang mga mata. Ang sakit ng anak mo ay hindi kayang pagalingin ng mga ordinaryong doktor kahit gaano pa sila kahusay. Parang may kahangahangang dami ng enerhiya ng bangkay sa loob ng villa mo na maaaring may kaugnayan sa kalagayan ng iyong anak. Maaaring hindi gumana ang mga kasanayang medikal. Pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig niya ay nagbago ang ekspresyon ng magandang babae at bakas ang galit. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Hindi pa patay ang anak ko, saan magkakaroon ng lakas ng bangkay? Kabanata 85 Magmamakaawa siya sa akin. Kabanata 85 Magmamakaawa siya sa akin. Nang magsalita si Ricardo ay biglang nagalit ang mukha ni Grace at sinaman siya ng tingin. Si Dale Hall at ang kanyang alagad, maging si Vincent, ay medyo naghinala sa sinabi ni Ricardo. Anong corpse energy? Anong kalokohan? Isinusumpa mo ba si Mr. Barker? Nakangising tanong ng alagad ni Olivier. Naglalaro. Sino itong charlatan na ito? Siya ang nagdudulot ng kapahamakan. Pinandilatan ng masama ni Dale si Ricardo na para bang isang manloloko sa mundo ng martial arts ang tinitingnan. Ang pagmamalabas at panlilinlang ay karaniwang mga taktika na ginagamit ng mga charlatan na ito. Mas lalong sumama ang mukha ni Grace nang lumingon kay Vincent, Vincent, sinong dinala mo dito? Hindi pa patay ang anak ko. He talks about corpse energy and said he can't be cured. Nandito ba siya para guluhin tayo? Well. Ibinuka ni Vincent ang kanyang bibig ngunit mukhang mapait at hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. I'm sorry, I'm not cursing your son. I'm just telling the truth. Seryosong sabi ni Ricardo. Talagang mayroong isang uri ng enerhiya ng bangkay sa villa na ito na dapat lamang umiiral sa ilang mga sementeryo o mapanganib na mga lugar. Kung may ganoong enerhiya sa mga residential na lugar na tulad nito, dapat mayroong isang bagay na supernatural na nangyayari. Galit na sigaw ni Grace, get out. Get out now. We don't need someone today because we have Dr. Hall. Nang marinig ito, niluwan ni Grace si Ricardo at pinaalis pa si Vincent. Mukhang nagalit talaga si Ricardo sa kanya. Kung hindi lang dahil sa mukha ni Vincent, tinawagan ni Grace ang mga bodyguard para turuan ng leksyon si Ricardo. Isang maliit na kwek-kwek ang lakas ng loob na maglaro sa harap ko. Napangisi si Dr. Hall. Dr. Hall, don't waste your time with him. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang baliw na kausap na ito, pero hindi namin siya papansinin. Please come in, Dr. Hall. Umaasa ang sakit ng anak ko. Ikaw. Tiningnan ng masama ni Grace si Ricardo at saka magalang na niyaya si Dale sa loob. Mrs. Barker, kung hindi ako nagkakamali, gagamit si Dr. Hall ng acupuncture para linisin ang mga meridian ng iyong anak at i-regulate ang kanyang endocrine system mamaya. Malamig na sabi ni Ricardo. Sa oras na iyon ay pasiglahin niya ang daloy ng dugo sa katawan ng iyong anak na kung saan ay magpapabilis sa pagsiklab ng mga lason. Sa oras na iyon makikiusap ka sa akin.
Mas lalo pang naiinis at nagalit si Grace nang marinig ang sinabi nitong si Ricardo. Malamig na tumawa si Dale nang marinig ang sinabi, "Ignorante. Hindi mo pa nga nakikilala si Mr. Barker pero naglakas loob na magsalita tungkol sa kung paano ko dapat trituhin. Talagang katawa-tawa. Nagmamakaawa sa akin. Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo? Vincent, bilasan mo at ilabas mo siya dito." Ipinahayag ni Grace ang kanyang mapanghamak na pagkasuklam kay Ricardo habang naglalakad siya papasok sa villa kasama si Dale at ang kanyang alagad sa likuran niya. Pati ang pagsara ng pinto ng diretsyo, naiwan si Vincent sa labas. "Dr. Willis, hindi mo dapat tinakot si Grace kanina," sabi ni Vincent na may mapait na ngiti at umiling. "Hindi ko siya tinatakot, sinasabi lang ang mga katotohanan," mahinahong sagot ni Ricardo. May gustong sabihin si Vincent pero nagpigil. Bagamat kumbinsido siya sa husay ni Ricardo sa paggagamot, napaisip siya kung masyadong mystical ang sinabi nito. Binago ang kanyang tono, ipinaliwanag ni Vincent, "Sa totoo lang, si Grace ay kadalasang napakabait ng puso. Ngayon siya ay nababahala lamang tungkol sa kalagayan ng kanyang anak at na-stimulate ng iyong mga salita. Noong una, gusto kong samantalahin mo ang pagkakataong ito upang bumuo ng isang magandang relasyon sa Barker pamilya." Ang asawa ni Grace ay si Morgan Barker na namamahala sa lahat ng malalaking bangko sa Edoland. Ang pagbuo ng isang relasyon sa kanya ay magiging kapaki-pakinabang para sa anumang negosyong kinasasangkutan ng mga bangko sa hinaharap. Pero ngayon, napabuntong hininga si Vincent at naramdaman na lang ni Ricardo ang pananakit ni Grace kay Grace. Ang pakikipagkita kay Morgan Barker ay iba sa pakikipagpulong sa iba pang mga lider ng industriya dahil kahit saang industriya sila naroroon, palaging may mga pakikitungo sa negosyo sa mga bangko. Kahit ang mga ordinaryong tao ay hindi maiiwasan ang pakikitungo sa mga bangko. Hindi bale. Mamaya na lang siya magmamakaawa sa akin para walang masaktan, kumpiyansa nang ngumiti si Ricardo. "Sigurado ka bang pupunta siya para magmakaawa sa'yo?" Mukhang nagulat si Vincent. "Hey!" Bahagyang tumawa si Ricardo na parang kontrolado niya ang lahat. Sa loob ng villa, dinala ni Grace si Dale at ang kanyang alagad sa silid ni Liam Barker. May isang medyo may edad na lalaki rito, nag-aalalang nakatingin sa kanyang anak. Si Morgan iyon, ang pinakamalapit na kaibigan ni Vincent at ang chairman ng Edoland Bank Supervisory Committee. "Dr. Hall, sa wakas dumating ka na. Bahala na ang kakaibang sakit ng anak ko." Tuwang-tuwang sabi ni Morgan at sana nang makita niya si Dale. Si Dale ay isang tanyag na dalubhasa sa medisina sa Slough na may mahusay na reputasyon tulad ng kay Clifford ngunit mas kilala sa buong bansa dahil marami siyang mga alagad at itinaguyod ang kanyang sarili ng malawak. Bukod dito, nagbukas siya ng maraming chain clinic sa buong bansa na naging dahilan kung bakit siya naging mas commercialized at profit-oriented. "Well then Mr. Barker, you can rest assured na titingnan ko muna ang kalagayan ng anak mo." Tumango si Dale at lumapit kay Liam, binawi ang mga talukap. Ang kanyang mga mata ay duguan, at ang kanyang mga kuko ay mas mahaba kaysa karaniwan. May ilang itim ding buhok na tumubo sa kanyang katawan. "Gaano na siya katagal na ganito? Ano ang mga sintomas?" Tanong ni Dale matapos siyang suriin. Ipinaliwanag ni Morgan at Grace kay Dale ang abnormal na ugali ni Liam. Nung una, sobrang irritable niya bigla at hindi nakatulog buong gabi. Kung may sinabi sila sa kanya, mababaliw siya at magsisimulang masira ang mga bagay. Maya-maya pa ay namula na ang mata niya. 2 araw na ang nakararaan, bigla siyang nakoma at tumubo ang buhok sa buong katawan sa nakababahala na bilis kasama ng mabilis na pagtaas ng paglaki ng kuko. Matapos pakinggan ang mga sintomas at pag-uugaling ito, tumango si Dale, "Mr. and Mrs. Barker, huwag masyadong mag-alala tungkol sa kalagayan ng iyong anak. Tila ito ay isang uri ng anxiety disorder na dulot ng hindi regular na mga gawi sa pagtulog o hormonal imbalances. Nakakatakot ang itsura niya na may pulang mata. Tumutubo ang buhok kung saan-saan sa katawan pati na rin ang matutulis na mga kuko." "Ano ang nangyayari?" nag-aalalang tanong ni Morgan.
Kung hindi ka natutulog sa isang buong gabi, natural na mamumula ang iyong mga mata, mahinahong sagot ni Dale. Kapag nagpuyat sa gabi, ang rate ng paglaki ng mga tissue tulad ng mga follicle ng buhok o mga kuko sa ating katawan ay tumataas. Bibigyan ko siya ng ilang paggamot sa acupuncture upang makontrol ang mga hormone habang ina-unblock ang mga nerve pathway. Sigurado akong mapapabuti nito ang sitwasyon. Sa sandaling matapos magsalita si Dale nang may kumpiyansa tungkol sa kanyang plano sa paggamot para sa kondisyon ni Liam, mukhang nalilito si Grace dahil sa katunog nito ay kagaya talaga ng hinula ng charlatan na pinalayas kanina. Nagkataon lang ba ito? Kabanata 86 na masama at masasamang bagay. Gayunpaman, hindi kumibo si Grace at ipinagpalagay na lamang na ang charlatan ay natisod sa tamang paggamot ng hindi sinasadya. Sa kilalang husay ni Dale, hindi niya kailangang mag-alala. Mr. Barker, huwag kang mag-alala. Sa tulong ng aking Panginoon, magiging ligtas at maayos ang iyong anak. Kumpiyansa na tinapik ng binata ang kanyang dibdib. Oo naman. Utang namin lahat kay Dr. Hall. Papuri ni Morgan. Sa sandaling ito, naglabas si Dale ng pilak na karayom at sinimulang gamutin si Liam. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang karayom ay ipasok sa kanyang katawan, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Swoosh! Biglang bumangon si Liam sa kama kung saan siya walang malay kanina. Nagulat si Dale sa biglaang paggalaw nito habang nag-a-acupuncture sa katawan ni Liam. Nagulat din ang mga Morgan at ang binata sa nakita nilang nangyayari sa harapan nila. Uungol. Sa sumunod na segundo, tinitigan sila ni Liam na namumula ang mga mata habang sumusugod kay Dale na pinakamalapit sa kanya habang naglalabas ng sunod-sunod na ungol sa kanyang lalamunan. Liam! Anong meron? Liam! Sa labas ng villa, hindi na naghintay ng matagal sina Ricardo at Vincent bago nila nakitang bumukas ang gate ng villa. Sa sumunod na segundo, nadapa si Grace, bakas pa rin sa mukha niya ang luha at gulat. Grace! Anong nangyari? Natigilan si Vincent. Thud! Dumiretso si Grace kay Ricardo at lumuhad sa harapan niya. Sir, iligtas niyo po ang anak ko. Iligtas niyo po ang anak ko. Desperadong pakiusap niya. Naging halimaw siya. Tumabi sa kanila si Vincent na may gulat na ekspresyon sa mukha. Noong sinabi ni Ricardo na lalabas si Grace kanina para humingi ng tulong sa kanya, hindi siya masyadong naniwala. Ngunit ngayon ay tila tama nga ang hula ni Ricardo. Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo dahil hindi na siya nagdalawang isip pa at dumiretso sa loob ng villa nang hindi nagsasalita. Inactivate niya ang Dragon Gaze Heavenward technique at biglang naramdaman ang pagdagsa ng nakamamatay na enerhiya na dumadaloy sa villa. Grace, bumangon ka dali, sabi ni Vincent habang tinutulungan si Grace na makatayo. Vincent, I'm sorry. Mali na sinisi ko kayo ni Mr. Willis noon, naluluhang sabi ni Grace. Huwag mo nang sabihin yan, Grace. Pumasok na si Dr. Willis, bilisan natin, mapilit na sabi ni Vincent na nag-aalala rin kay Morgan at Liam. Oo. Paulit-ulit na tumango si Grace habang mabilis na sinusundan si Ricardo. Sa looban ng villa, isang kamangha-manghang tanawin ang naganap sa sandaling ito. Ilang gwardya mula sa pamilyang Barker ang nakikipaglaban kay Liam na may pulang dugo na mga mata at itim na balahibo sa buong katawan. Mahahaba at itim ang kanyang mga kuko habang naglalabas ng masamang aura. Sa kabilang banda naman ay nakaupo si Dale na may maputlang mukha na puno ng takot at gulat. Ang kanyang alagad ay nakatayo sa tabi niya na nananabik na nagtanong, Guro, okay ka lang ba? Si Dale ay mukhang takot na takot habang nakatingin sa isang sugat sa kanyang braso na nanginginig na nagsasabing, Is this corpse transformation? I got bitten. What should isang do? Magiging zombie din ba ako? Huwag mong sasaktan si Liam. Sumigaw si Morgan, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha, habang pinapaalalahanan niya ang mga bodyguard. Anong problema, Liam? Tanong niya. Biglang may sumugod sa kanila sa bilis ng kidlat. Kinagat ni Ricardo ang kanyang daliri at mabilis na itinutok sa templo ni Liam na parang kidlat.
Sa isang kalabog, bumagsak si Liam sa lupa na walang buhay sa isang iglap. Nakahinga ng maluwag ang mga bodyguard at nadama nilang maswerte sila na hindi sila nasaktan sa pakikipaglaban sa halimaw na ito. Liam. Anong nangyari kay Liam? Tumakbo si Morgan at Grace na umiiyak ng malakas. Nalason siya ng lason ng bangkay. Hindi siya magiging zombie ng ganoon kabilis kung hindi dahil sa acupuncture treatment ni Dr. Hall na nag-trigger ng sirkulasyon ng kanyang dugo at naging dahilan ng pagputok ng lason ng maaga. Umiling si Ricardo at sinabing. Nang marinig ito, mukhang nabigla sina Morgan at Grace. Sa sumunod na sandali, pinunasan ni Grace ang kanyang mga luha at sumugod kay Dale, sinaktan at pinagalitan. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, lahat ng ito ay dahil sa iyo kaya ang aking anak ay nagdurusa. Ikaw na walang kakayahan na doktor. Kung may mangyari man sa anak ko, hinding-hindi kita bibitawan. Naayos na ang takot na puso ni Dale. Sa pagharap sa panunumbat at pambubugbog ni Grace, awkward niyang hinawakan ang sariling ulo. Ang binata na dating mayabang ay takot na magsalita. Sa sandaling ito, mas kalmado si Morgan kaysa sa kanyang asawa. Magalang at balisang tinanong niya si Ricardo, ito. Master, may pag-asa pa ba ang anak ko? Mag-isip ka sana ng solusyon. Tumango si Ricardo sabay sabing, buti na lang at kakalabas lang ng lason ng bangkay at hindi pa nakakarating sa puso o utak. Don't worry. Habang nagsasalita siya, sinigawan niya ang Dale doon, Dr. Hall, pwede ko bang hiramin ang iyong acupuncture needle? Nang marinig ang mga salita, mabilis na tumakbo si Dale. This time, without comparing with Ricardo, he honest hand over the silver needle that he carry with him. Sumunod, sa gitna ng tensyonado at umaasang mga titig ng lahat, gumamit si Ricardo ng pilak na karayom para ipasok ang enerhiya ng dragon sa katawan ni Liam at itaboy ang lason ng bangkay para sa kanya. Ang enerhiya ng dragon sa loob ng katawan ni Ricardo ay isang napakalakas at sobrang yang na enerhiya na may natural na epekto sa pagpigil sa lahat ng masasamang espiritu. Matiim na nakatingin ang lahat. Sumunod, ang katawan ni Liam ay nagsimulang maglabas ng isang layer ng itim na lason sa bangkay, na naglalabas ng mabahong amoy ng pagkabulok. Dahil sa eksenang ito, nagbago ang kulay ng mukha ng lahat, na nagpapakita ng nakakatakot at takot na ekspresyon. Sige. Natanggal na ang lason ng bangkay sa katawan niya. Hugasan mo siya ng malagkit na sabaw, at bukas ng umaga ay magising siya. Sabi ni Ricardo. Sa puntong ito, ang itim na balahibo sa katawan ni Liam ay ganap na naglaho, napalitan ng itim na lason ng bangkay at pinatalsik sa kanyang katawan. Hindi man nawala ang kanyang mga kuko at napakahaba pa rin nito, naging normal na kulay ng laman ng isang tao. Nang imulat ang kanyang mga talukap, nakita nila na ang kanyang mga mata ay naging itim at puti na naiiba sa halip na ang dating pula ng dugo. Salamat, Guru. Salamat, Guru. Nakita ni Morgan na nawala ang kakilakilabot na mga katangian ng kanyang anak at agad na ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Ricardo na may luha. Salamat, Guru. Ignorante ako noon at hindi ko nakilala ang tunay na halaga ng iyong mga turo. Salamat sa pagligtas mo sa anak ko. Maluha-luha si Grace na nag-abot ng card kay Ricardo. Nga pala, paano nahawa si Liam ng lason sa bangkay? Sa sandaling ito, hindi siguradong tanong ni Vincent. Pagkahulog pa lang ng mga salita ay tinanggal ni Ricardo ang isang pulang agata na bracelet sa palso ni Liam. Matapos durugan ang panlabas na layer ng agata, isang maliit na pulang tableta ang nahayag sa loob. Isang malakas na amoy ng dugo at pagkabulok ang biglang napuno ng hangin. Ito ay gawa sa langis ng bangkay at dugo ng mga patay. Saan nanggaling ang pulse errors na ito? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Nagpalitan ng tingin sina Morgan at Grace, puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Sinong mag-aakala na ang bracelet na isinusuot sa kanya ng kanyang anak sa lahat ng oras ay talagang isang nakakatakot at masamang bagay. Mukhang bracelet ito na bigay ng isang babaeng kaibigan ni Liam na taga-ibang lugar. Parang bilib na bilib siya dito. Mahal niya ang bracelet na ito at hindi niya ito iniiwan. Hindi sigurado ang ekspresyon ni Grace. Sa sandaling ito, isang tao ang biglang napaluhod sa harap ni Ricardo na may kalakasan.
Guru. Hindi, Diyos, mangyaring iligtas ako. Dapat mo akong iligtas. Kanina lang ako nakagat sa kanya. Tulungan mo naman akong mag-detox, kung hindi, maya-maya lang ay magiging bangkay na ako. Kung hindi si Dale, sino pa? Ang maladyos na doktor na kanina lang mayabang at mayabang, ngayon ay nakaluhod at humihingi ng tulong. Ayaw niyang maging zombie. Matapos niyang makita ang nakakatakot na itsura noon, natakot siya kaya umagos ang mga luha at uhog sa kanyang mukha. Hoy, hindi ako magaling na dalubhasa. Isa lang akong manloloko na nagsasalita ng malaki at niloloko ang mga tao. Wishing the divine doctor all the best in their medical skills, but they should take care of yourself. Kinaweyan ni Ricardo ang kamay at walang pakialam na sinabi. Kabanata 87 May sasabihin ka ba? Nang marinig ito, kapwa umasim ang mukha ni Dale at ng kanyang alagad. Sa kaibuturan ng mga mata ni Dale, may bahid ng hinanakit. Si Dale ay kilala sa kanyang mga medikal na kasanayan at iginagalang saan man siya magpunta. Kailan pa siya kinukutya ng ganito? Ngunit upang mailigtas ang kanyang buhay, lumuluha pa rin siyang nagmamakaawa, dakilang bathala, nagkamali ako. Minamaliit kita. Isa kang malaking tao na may dakilang kadakilaan. Tulungan mo ako. Kung tutuusin, kung ako ay nahawaan ng zombie virus at nagiging zombie na kumakagat ng iba, hindi ba ito makakasama rin ng iba? Humalaklak si Ricardo, hehehe. Takot na takot ka. Hindi naman malubha ang sugat mo sa kagat mo. Hindi na kailangan pang gamutin. Hindi pa ganap na nagiging zombie si Liam. Hindi pa kumakalat ang virus sa kanyang mga ngipin. Kung ikaw, still worry though, maligo ka na lang sa malagkit na sopas. Nang marinig ito, napaluhod si Dale sa lupa sa gulat. Talaga. Hindi ka isa sa mga nakakakita ng kamatayan ngunit hindi Nagel iligtas. Talaga. Gaya ng sinabi mo kanina kahit na hindi kita tinulungan dito ngayon sa tingin mo ba gugustuhin kung umikot ka ng nangangagat ng mga tao? Ngumisi si Ricardo. Ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Dale bago malamig ng umuso at tumayo. Dapat sinabi mo sa amin ng mas maaga. Galit na pinandilatan ng kanyang batang alagad si Ricardo bago huminga ng malalim. Tara na. Sa isang kisap mata ng manggas, lumabas si Dale ng vilya ng hindi lumilingon. Nagpalitan ng mga nalilitong tingin ang ilang taong naruroon. Sino ang mag-aakala na ang kilalang Dr. Hall ay magkakaroon ng kawawang katangian? Umiling si Morgan sa hindi makapaniwala. Pagkaalis ni Dale, namula ang mukha niya tapos itim, nagdilim ang ekspresyon niya. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng mukha ngayon. Hindi lang siya nabigo na gamutin ang sakit ni Liam, kundi pinahiya din siya ni Ricardo at pinilit siyang lumuhad sa harapan niya. Ito ay isang nakakahiyang karanasan. Sadyang pinagmukha akong masama ng dambrat na iyon. Sisiguraduhin kong makakaganti ako sa kahihiyang ito. Nagngangalit si Dale sa galit. Siya ay hindi sumasalamin sa kanyang sarili sa lahat. Sa halip, buong-buo niyang sinisi si Ricardo sa nangyari. Tama. Sinadyang ipahiya ka ng maliit na punk na iyon. Ang kanyang batang disipulo ay nagdagdag ng panggatong sa apoy. Samantala, nagtagal sina Ricardo at Vincent sa tirahan ng Barker. Naabutan ni Vincent si Morgan at naalala nila ang mga lumang panahon. Sa pag-uusap, ipinahayag ni na Mr. at Mrs. Barker ang kanilang pasasalamat kay Ricardo, at nagpalitan sila ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Pagkaalis sa bahay ng pamilyang Barker, galit na galit ang mukha ni Vincent. Sino kaya ang malisyosong saktan si Liam sa ganoong paraan? Si Morgan ang pinakamalapit na kaibigan ni Vincent, habang si Liam ay parang pamangkin sa kanya. Ang makitang halos pumatay sa kanya ay natural na nagagalit sa kanya. Malayo pa ang usaping ito, sabi ni Ricardo na may seryosong ekspresyon. Kung gusto ng taong iyon na saktan si Liam at nalaman niyang ligtas siya, tiyak na babalik siya. Si Vincent ay mukhang natatakot at nag-aalala. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Walang magawa si Ricardo. We'll have to take it one step at a time. Keep in touch with Mr. Barker's family more often so that if anything unusual happens, you can contact me.
Tumango si Vincent bago kumuha ng invitation card na may mga gintong gilid at ibinigay kay Ricardo. Para saan ito? Curious na tanong ni Ricardo. Oh, walang pakialam na sagot ni Vincent. I'm hosting a business exchange event in Edolan soon and if you are interested, you can bring your wife along. Nagpatuloy siya sa pagsasabi kung paano nagkaroon ng hindi mapag-aalinlanganang talento si Miranda sa mundo ng negosyo. Ang paggawa ng mga bagong koneksyon ay magiging kapaki-pakinabang para sa pag-unlad sa hinaharap. Pinag-isipan ito ni Ricardo bago tinanggap ang invitation card mula sa kamay ni Vincent nang walang pag-aalinlangan o pag-aatubili sa pagdalo sa kaganapang ito na pinangunahan niya pagkatapos ng lahat na nakakaalam kung anong mga pagkakataon ang maaaring lumabas. Sa totoo lang, pinamahalaan na ngayon ni Miranda ang negosyo ng pamilya at karamihan sa kanyang mga kasosyo sa negosyo ay binuo sa pamamagitan ng mga koneksyon sa pamilyang Low. Gayunpaman, ang mga relasyon na ito ay hindi maaasahan, tulad ng nangyari kay Sonny noon. Si Miranda mismo ay walang personal na koneksyon. Sa pag-iisip tungkol sa paraan ng ginawa ni Victoria, naisip ni Ricardo na makabubuti para kay Miranda na samantalahin ang pagkakataong ito upang palawakin ang kanyang network. Noong gabing iyon, iniuwi muna ni Ricardo si Nora at saka nagmaneho para sunduin ang magandang CEO mula sa Lowe's Pharmaceutical. Pagdating niya sa pinakataas na palapag, bumangga siya kay Shelly. Mr. Willis, nandito ka ba para sunduin si Ms. Lowe? Tanong ni Shelly. Oo, tumango si Ricardo. Itinuro ni Shelly ang direksyon ng conference room at sinabing, nasa isang meeting siya. Then she changed her tone and said, Ms. Lowe and many members of her family are also here. Narinig ni Ricardo na sumang-ayon pero hindi niya mapigil ang magtaas ng kilay. Pakiramdam niya ay may mali. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng conference room. Naunang nag-walk out si Miranda, sobrang sama ng loob ang mukha niya at medyo namumula ang maganda niyang mga mata. Honey, anong meron? Tanong ni Ricardo habang papalapit sa kanya. Nang makita siya, naramdaman ni Miranda na sa wakas ay nailabas ang lahat ng pressure at frustration na naranasan niya sa meeting room. Lalong lumuha ang mga mata niya. Na-freeze ang account ng kumpanya. Hindi namin ma-access ang 130 million na deposito na kakatanggap lang namin. Dahil sa tumaas na production, malaki ang utang namin sa mga supplier kasama na si Mr. Elliot, sabi niya na may bahid ng hinanakit sa boses. At pinipigilan ang mga luha. Kung hindi namin ay unfreeze ang aming account sa loob ng 1 linggo at mabayaran ang aming mga utang sa tamang oras, maaari kaming maharap sa kaso. Si isa na naman, napakunot ang noo ni Ricardo nang marinig ang balitang ito. Hindi susuko ang lalaki hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya Miranda. Miranda, kung may natitira ka man sa konsensya mo, huwag mo sanang hayaang magdusa ako at ang ibang kamag-anak dahil dito, buong lakas na sigaw ni Victoria mula sa likuran nila. Lahat ng lumabas sa loob ng conference room ay nakatingin din kay Miranda na may pag-aalala sa mga mukha. Napapaligiran si Miranda ng mga matatalim na titig na parang matalim na espada, na nagdadala ng pakiramdam ng pagkaapurahan. Hindi man lang kinaya ng makapangyarihang pamilya Lowe si isa. Papasanin mo lang ang isang mahinang babae sa kapalaran ng iyong buong angkan. Nagsalita si Ricardo na ipinagtanggol ang asawa. Kung mayroon kang lakas ng loob, bakit hindi mo ipaglaban si isa sa iyong sarili? Bakit dapat isakripisyo ang aking asawa? Ayon sa kanilang kasunduan, kung madaragdagan ni Miranda ang kita ng kumpanya ng 10 beses, dapat siyang protektahan ng pamilya at tulungan siyang tanggihan ang panggigipit ni isa. Ngunit ngayon ay babalik sila sa kanilang salita at itinutulak ang lahat ng panggigipit kay Miranda sa halip. Victoria, hindi ka ba nahihiya? Malakas at mapusok na tanong ni Ricardo sa kanila alang-alang kay Miranda. 10 beses, dapat siyang protektahan ng pamilya at tulungan siyang tanggihan ang panggigipit ni isa. Ngunit ngayon ay babalik sila sa kanilang salita at itinutulak ang lahat ng panggigipit kay Miranda sa halip. Victoria, hindi ka ba nahihiya? Malakas at mapusok na tanong ni Ricardo sa kanila alang-alang kay Miranda. Habang nauupos ang kanyang mga salita,
Tumulo ang luha sa mga mata ni Miranda habang nakatingin sa lalaking ito na handang magsalita para sa kanya sa paraang paraan. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa mga kinikilos nito. Samantala, si Victoria at iba pang miyembro ng pamilya Low ay may mga mukha na nagbabago sa pagitan ng galit at kawalan ng katiyakan. Bastos ka. This is our business. Anong karapatan mong magsalita dito bilang isang puppet son-in-law lang? Napasimangot si Victoria habang hinahampas niya ang kanyang tungkod sa lupa sa pagkadismaya. Kabanata 88, kung kaya mo, tatawagan kitang tatay. Tignan mo na lang sarili mo, ano ka ba? Muling tumalon si Harlow at itinuro si Ricardo ng may panghahamak. Willis, sino ka sa tingin mo para punahin ang iba? Tama. Kung hindi dahil sa'yo, hindi talaga magagalit si Mr. Austin. Kung masunurin ka lang namatay, hindi sana pinarusahan ni Mr. Austin ang pamilya natin. Ang masama pa, tulad ng dati na may pasensya pa si Mr. Austin kay Miranda. Dahil sa jinx na to kaya nagkakagulo ang pamilya natin. Maging si Romeo at ang kanyang asawa pati na rin ang iba pang mga tiyuhin at tiyahin ni Miranda ay pawang nagmumura kay Ricardo. Sinisi pa siya ng mga ito sa lahat. Sa bibig nila, parang mali na hindi pinatay ni isa si Ricardo. Ngumisi si Ricardo at tumingin kay Victoria at sa iba pang pamilya Low na may ekspresyon ng paghamak. A bunch of trash. Lahat kayo ay walang kakayahan na duwag na marunong lang sisihin ang iba pero hindi manggahas na lumaban kay isa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lahat mula sa pamilya Low ay nagalit. Pakiramdam nila ay minamaliit sila ng walang sinumang ito. Bastos ka. Alam mo ba kung gaano kalakas ang pamilya Austin? Anong klaseng laban ang maaari nating ipaglaban? Siya ay isang mababang antas na taunan na hindi nakakaintindi ng anuman tungkol sa mga pakikibaka sa kapangyarihan. Mayroon ka ba kung ano ang kinakailangan upang i-unfreeze ang account ng kumpanya? Isa ka lang walang kwentang tao na nagsasalita ng malaki pero wala kang magawa. Ricardo chuckled. Alright, so all I have to do is unfreeze the company account. Ipaubaya mo sa akin. Kung kaya ko, titigil ka na ba sa panggigipit sa asawa ko? Natigilan ang lahat sa kanyang sinabi. Sa sumunod na segundo, humagalpak sa tawa ang pamilya Low. Ikaw lang. This time Mr. Austin used his family's connections and network. Can you shake their connections and network? What a joke. Ngumisi si Romeo. Kinukutya din ng iba si Ricardo dahil sa pananalita niya ng walang laman. Fine then, if you can unfreeze the account within a week, I will not pressure Miranda anymore. Otherwise, she'll marry Isa and you should stay as far away as possible, dismissive na sabi ni Victoria. Kumpiyansa na sagot ni Ricardo, hindi. Sa isang linggo bukas. Bukas ay unfreeze ko ang account. Ha? Tama ba ang narinig ko? Sa tingin mo ay makapangyarihan ka na ngayon. Kung magagawa mo talaga bukas, mula ngayon ay tatawagan ka na naming bayaw o kahit papa. Pero kung hindi, dapat kang lumuhad at matutong tumahol na parang aso dahil ang sinasabi mo ay hindi hihigit sa mainit na hangin, agresibong sabi ni Harlow. Ilang beses nang nawala ng mukha si Harlow dahil kay Ricardo. Pagkatapos ng insidente sa gambling den kagabi, lalo siyang kinaiinisan. She saw it as a matter of Isa's relationship. How could Ricardo possible shake it? Bukas. This kid talks big all day long and hyped himself up. Sa tingin ba niya kaya niya talaga? Sige, punta tayo bukas at panoorin siyang pinapahiya ang sarili niya. Haha, ma-appreciate natin kung paano siya natutong tumahol na parang aso. Ang iba ay nakiisa sa panunuya kay Ricardo. Walang naniwala na talagang makakamit niya ang anuman. Nanatiling tahimik sina Emmanuel at Kara ngunit nagpalitan ng dismayadong tingin. Bahagyang nagbago ang tingin nila kay Ricardo noon ngunit ngayon ay naisip nilang walang muwang at mababaw ang binatang ito. Mahal, naniniwala ka ba sa akin? Sa kabila ng sinabi ng iba tungkol sa kanya, nilingan ni Ricardo si Miranda. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanya. Kung hindi rin siya maniniwala sa kanya, nanlamig talaga ang puso niya. Ma'am, naniniwala ako sa'yo. Napakagatlabi si Miranda at mariing tumango.
Miranda, naloko ka talaga sa sweet talk ng lalaking to. I can't believe you still believe him. It's hilarious. Malakas na panunuya ni Harlow. Ang iba ay umiling, pakiramdam na ang kilalang negosyanteng babae ng pamilya Low ay niloko ng lalaking ito. Habang pauwi kasama si Miranda, nanatiling mababa ang mood ng magandang CEO. Ricardo, ano ang gagawin mo para ma-unfreeze ang account ng kumpanya? Saglit na nag-alinlangan si Miranda bago nagtanong. Simple lang. Sinong bank executive ang may pananagutan sa pag-freeze ng account natin? Iimbitahan natin siya mamayang tanghalian, casual na sabi ni Ricardo. Nang marinig ito, napabulala si Miranda sa pagkabigo at baka sa kanyang mga mata ang pagkadismaya. Ganito lang. Yayain mo siyang mananghalian at humingi ng awa. Nasuri ko na. Ang namamahala ay si Otto Gallagher, ang manager ng Absolute Bank at pinsan ni Caden. Napakalapit ng kanilang relasyon. Paano natin siya matatalo? Tapos sa isang pagkain lang. Magtiwala ka, tatawagan ko ang isang kaibigan. Ang galing ng kaibigan ko, tumawa si Ricardo. Nang marinig ito, nagpakawala ng buntong hininga si Miranda sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Ricardo. Anong uri ng kaibigan ang maaaring magkaroon ng napakalaking impluwensya? Mas makapangyarihan kaya sila sa pinsan ni Caden. Alam ni Miranda na may koneksyon si Ricardo kay Eric, pero kahit si Eric yun, hindi niya magagawang mag-pull off ng ganito. Hindi kayang saktan ng pamilyang Low ang pamilya Austin. Kaya ba talaga nilang saktan ang pamilya ng Ward? Kasama si isa bilang kanilang suporta, si Otto ay hindi natatakot sa sinuman at hindi na kailangang harapin ang sinuman. Ngunit nang makita kung gaano kamalasakit si Ricardo sa kanyang mga gawain, ang magandang CEO ay naantig sa kanyang puso at hindi niya kayang palamigan ang kanyang loob. Kinaumagahan sa opisina ng manager ng bangko. Sinagot ni Otto ang isang tawag sa telepono na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Oh, Ms. Low. Anong maipaglilingkod ko sayo? Si Miranda ba? Nasa opisina din si Caden ng mga oras na ito. Mr. Gallagher, frozen pa ba ang Low's pharmaceutical account? Saglit na nag-alinlangan si Miranda bago muling nagtanong. Ms. Low, mukhang maraming issue sa mga account ng iyong kumpanya. Hinala namin na maaaring sangkot ang iyong kumpanya sa money laundering at kasalukuyan naming iniimbestigahan ang bagay sa pamamagitan ng tamang mga channel. Sa kasamaang palad, hanggat hindi natatapos ang investigasyon, hindi namin magagawa ay unfreeze ang account. Humihingi ako ng paumanhin para sa anumang abala. Nagsalita si Otto sa malamig at propesyonal na tono. Sa katotohanan, maraming mga account ng kumpanya ang may ilang mga issue dito at doon malaki o maliit. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano ito pinangangasiwaan ng bangko. Kadalasan ang mga bangko ay hindi gaanong gagawin tungkol dito, ngunit kapag nakakita sila ng dahilan para i-freeze ang isang account, wala nang magagawa. Well, Mr. Gallagher, naisipan naming mag-asawa na i-treat ka ng lunch ngayon. Posible ba iyon? Nag-iba si Miranda ng tono at nagtanong sa boses na nagmamakaawa. Lunch? I don't know if. Tatanggi na sana si Otto pero binigyan siya ng tingin ni Caden hudyat na tanggapin niya. Sige. Saan tayo pupunta? Nakangiting alam ni Otto. Pagkababa ni Otto ng telepono, napangiti si Caden habang sinabing, haha. Gusto ka talagang i-treat ni Miranda at ng kanyang maliit na laruan para sa tanghalian. Ipinipilit talaga nila ang swerte nila. Why not accept? This is our chance to humiliate them both, especially that little boy toy. Sa pag-iisip pabalik sa huling pagkakataon na napahiya siya, nagpasya si Caden na maghiganti sa pagkakataong ito. Kabanata 89 na darating mag-isa. Tanghali na, nakarating sila sa Golden Family Hotel. Nasa isang pribadong silid sina Ricardo at Miranda nang makatanggap ng tawag si Miranda mula kay Otto. Ms. Low, nasa labas na tayo ng hotel. Nasaan na kayo ng little boy toy husband mo? Hindi man lang mabati ng maayos ang mga bisita mo. I think it's better if we don't have this meal. Nagbago ang mukha ni Miranda nang marinig ang mga salita ni Otto, ngunit pinilit niyang ngumiti at magalang na sumagot, I'm sorry Mr. Gallagher.
Bababa ako para salubungin ka agad. Bilasan mo. Hindi ko mahanap ang private room kung walang gumagabay sa akin, mayabang na sabi ni Otto. Sa sandaling iyon, inagaw ni Ricardo ang telepono ni Miranda mula sa kanya at kinausap ito ng may autoridad, "You must be Mr. Gallagher. You've got it all wrong. Inimbitahan ka namin dito para sa tanghalian ngayon bilang isang pagkakataon para sa iyo. Halika. Mag-isa ka o maghintay para sa regulator ng bangko na imbestigahan ka." Ricardo ay labis na nangingibabaw sa kanyang tono. "You must be that guy. No way am I coming up." Tawa ako ng tawa ngayon. "Akala mo ba matatakot mo ako?" Ngumisi si Otto. "Whatever." Dismissive na sagot ni Ricardo bago direktang ibinaba ang tawag sa kanya. Sa labas ng silid ng hotel, tinitigan ni Otto ang telepono na kakababa lang sa kanya, namumula ang mukha sa galit. "Anong nangyayari?" Bumaba sila at humingi ng tawad sa atin. Hindi pa rin alam ni Caden kung ano ang nangyayari at patuloy na nagmumukhang saplada. Masyadong mayabang ang boy toy ni Miranda na iyon. Sabi niya, tayo na mismo ang umakyat at nagbanta pa na iimbestigahan ako ng regulator ng bangko. Nagmura si Otto sa ilalim ng kanyang hininga. "Ano? Humingi sila ng tulong sa iyo at gayunpaman ay naglakas loob silang kumilos ng mayabang. At sa tingin nila ay pakikinggan sila ng regulator ng bangko. Nakakatawa." Natatawang sabi ni Caden. "Screw it. I freeze ang pharmaceutical account ni Lo. Tara na." Napasigaw si Otto sa pagkadismaya. Pero pinigilan siya ni Caden. "Hindi, kailangan pa nating umakyat. Pumunta tayo dito ngayon para lang ipahiya sila. Isipin mo kung gaano kasiya kapag humingi sila ng tulong sa iyo mamaya. Sisiguraduhin naming naiintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng paglalaro ng apoy at pakiramdam na wala ng pag-asa," patuloy ni Caden. "Huwag kalimutan na inutusan kami ni G. Austin na mag-record ng video ni Miranda na humihingi ng awa. Gusto niya ng patunay ng kanilang kahihiyan." Nang marinig ito, bumungad din sa mukha ni Otto ang isang mapait na ngiti. "Tama ka. Damn it, sisiguraduhin natin na mahal ang babayaran ng lalaking iyon." Sa loob ng private room. Nang makita ni Miranda si Ricardo na nagsasalita ng sobrang lakas kay Otto, nanlaki ang kanyang mga mata at natigilan siya sandali bago bumalik sa kanyang katinuan. "Ricardo, anong ginagawa mo? Sa pag-arte mo ng ganito, seryoso mong masasaktan si Mr. Gallagher." Naging balisa ang magandang CEO. "If I offend him, then so be it. Kung hindi siya pumunta dito, hindi magiging secure ang posisyon niya as manager. Someone else will handle the account on freezing just fine," Ricardo said nonchalantly. "Ikaw." Tinadyakan ni Miranda ang kanyang paa at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Kung hindi ka bababa para salubungin siya, ako na mismo ang pupunta. Huwag ka na ring mag-abala. Hindi mo na kailangang bigyan ng mukha. Makinig ka sa akin." For once in front of her, Ricardo acted domineeringly and held on Miranda tightly. Hindi makagalaw si Miranda sa pagkakahawak nito sa kanya at walang magawa ang ekspresyon ng mukha nito. Bang! Maya-maya lang ay may sumipa sa pinto ng private room nila. Mayabang na pumasok sina Otto at Caden. "Anong klaseng crappy place ang pinili mo para sa hapunan? Naka-freeze ang account ng kumpanya mo kaya wala ng pera o ginugol mo ba ang lahat sa pag-iingat dito nobody?" Direkta silang inakusahan ni Otto pagdating nila. Sa sandaling ito, binuksan ni Caden ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record ng video ni Miranda at Ricardo. Nagpatuloy siya sa panunuya at sinabing, walang kwentang tao si Willis na may pangalawang kasal at anak. Hindi sulit na gastusin ang pera para sa kanya. Haha! Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Miranda. Hindi niya inaasahan na susunod si Caden, at pareho silang sinimulan ng saktan pagkapasok nila sa pinto. "Mr. Gallagher, inimbitahan kita dito ngayon para pag-usapan ang mga bagay na pang-negosyo. Hindi na kailangang pag-usapan ang mga hindi nauugnay na bagay," sabi ng magandang babaeng CEO na may malamig na mukha. "Pinag-uusapan ang tungkol sa negosyo. Anong negosyo ang mahalaga?" Alam at sadyang tanong ni Otto sa sandaling ito,
malamig na nagsalita si Ricardo. I'll ask you straight up, Ken Lo's Pharmaceuticals account is unfrozen today. Unfrozen. Siguradong nananaginip ka. Parang may narinig na biro si Otto. Sa puntong ito, tinukso ni Kayden, kung gusto mong i-unfreeze ang account, magagawa mo ito. Lumuhad ka lang sa harap ng camera at sabihin mong isa kang walang kwentang tao. At Ms. Lo, humingi ng tawad kay Mr. Austin at sabihing ikaw hindi na uulitin at gawing mas matamis ang boses mo, bagay na gustong marinig ni Mr. Austin. Huwag kang masyadong lalayo. Galit na bulalas ni Miranda, namumula ang kanyang magandang mukha. Sige, honey. Don't waste your time talking to these two idiots. Hintayin natin dumating ang kaibigan ko at saka tayo mag-uusap. Hinawakan ni Ricardo ang palso ni Miranda at umiling. Sa sandaling nahulog ang mga salita, humagalpak sa tawa si Otto. Hoy, nagdala ka pa ng kaibigan para suportahan ka. Ano, pwede ba akong ibaba ng kaibigan mo o ano? Isa ka lang walang kwentang freeloader na dinilaan ang daan mo sa buhay. Ano ang silbi ng paghihintay na dumating ang iyong kaibigan? Bibigyan ko siya ng isang mahirap na oras at i-freeze ang iyong account. Hahaha. Pinapatay mo ako. Gusto kong makita. Saktong papasok na siya sa kanyang nakakainsultong uka at tila malapit na siyang maabot ang sukdulan sa kanyang poster, biglang bumukas ang pinto ng private room. Mr. Gallagher, it's been a while. How have you been? Pumasok si Morgan kasama ang kanyang asawa at anak na may kalmadong ekspresyon. Sino ba? Si Otto, na kanina lang mayabang na nagmumura, ay biglang napatigil nang makita kung sino ang pumasok. Para siyang pato na may nakahawak sa lalamunan. Sa sumunod na segundo, namula ang mukha niya at bumuhos ang malamig na pawis sa kanya. Mr. Barker, bakit ka nandito? Ang chairman ng Banking Regulatory Commission ng Edoland ay malamig na tumingin sa kanya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ako ay kaibigan ni Mr. Willis, maaari mo bang bigyan ako ng pabor na ito? Napatulala si Otto nang marinig niya ang mga salitang ito at halos mahimatay siya sa gulat. Ano? Si Morgan ay kaibigan ni Ricardo. Kabanata 70 Madam Willis. Inulit ni Morgan ang mga nakakasakit na salita na sinabi ni Otto na halatang galit. Sa sobrang takot ni Otto ay nauutal siya, Mr. Barker, I didn't know you are this guy. Nako, kaibigan ni Mr. Willis. Mr. Gallagher, here's some information for you to look at, walang pakialam na sabi ni Morgan habang naghahadjust ng ilang papel sa harap ni Otto. Tumingin si Miranda kay Morgan at sa kanyang pamilya na may pagtataka sa kanyang magagandang mata. Hindi siya makapaniwala na ang kaibigan ni Ricardo ang talagang chairman ng Banking Supervision Commission. Ito ay masyadong nakakagulat o sa halip ay masyadong kapanapanabik. Ilang beses nagbago ang mukha ni Kayden bago nag-alinlangan na inilahad ang kanyang kamay kay Morgan at sinabing, Mr. Barker, hello. Ako si Kayden Lloyd, ang personal na abogado ni Isa Austin mula sa kabisera. Walang ekspresyon na umupo si Morgan sa tabi ni Ricardo at hindi pinansin ang nakalahad na kamay ni Kayden, kaibigan ako ni Mr. Willis. Ang kahulugan ay hindi maaaring maging mas malinaw, wala akong pakialam kung sino ka. Si Morgan at ang kanyang asawa ay natural na nag-iisip tungkol sa kung ano ang inaalala ni na Ricardo at Vincent kanina kung may gustong saktan si Liam ay hindi pa ito tapos. Kung may nangyari pa mamaya ay siguradong pupunta sila para hanapin si Ricardo. Ngayon si Morgan at ang kanyang asawa ay hindi naniniwala sa anumang mga doktor ng himala ngunit naniniwala lamang sa Ricardo. Kaya kahit na ang ibig sabihin ay tumayo ng matatag sa tabi ni Ricardo para sa kaligtasan ng kanilang anak ay gagawin nila ito ng walang pag-aalinlangan. Natigilan si Kayden na nakabitin pa rin ang kamay niya sa hangin habang may suot na kahihiyan sa mukha. Sa huli, atubiling itinago niya iyon, nag-aapoy ang mukha sa kahihiyan at pagkabigo. Pero kung ikukumpara sa awkwardness at frustration ni Kayden, mas hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Otto. Matapos basahin ang mga papel na iyon, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at gulat. Mr. Barker, these are not real. I didn't do it. Nanginginig ang boses ni Otto habang nagsasalita.
Ang mga materyales na ito ay talagang mga talaan ng paggamit niya ng kanyang posisyon sa bangko upang makakuha ng mga personal na benepisyo sa paglipas ng mga taon. Nang makita ito, naramdaman ni Otto na may nakatali na sa kanyang leeg. Hehe, maaaring totoo o mali ang mga ito. Depende lahat sa pipiliin mo. Walang pakialam na sabi ni Morgan. Ang bawat isa ay naghangad ng pansariling pakinabang. Depende na lang kung discreet sila tungkol dito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumuhod si Otto sa harap ni Ricardo na may pag-aalala at nag-aalalang sinabi, Mr. Willis, ipinapangako kung i-unfreeze ko ang Lowe's Pharmaceutical account ngayon. No wait right now. Babalik ako at hahawakan ang operasyon. Mahinahong sagot ni Ricardo, magiging malaking problema iyon para sa iyo. No trouble at all. It's my duty, paulit-ulit na umiling si Otto bago tumingin kay Morgan na nagmamakaawa. Mr. Barker, ano sa tingin mo? Inip na ikanaway ni Morgan ang kanyang kamay. Gawin mo na lang. Yes. Goodbye, Mr. Barker, Mr. Willis, Ms. Lowe. Tumayo si Otto at tumango ng may paggalang bago tumalikod para lumabas ng private room. Hoy, pinsan! Hinawakan ni Caden ang braso ni Otto at nag-alinlangan. The F*** you want. Muntik mo na akong mapatay. Nagkibit-balikat si Otto sa pagkakahawak ni Caden at sinumpa siya bago lumabas ng hindi lumilingon. Kung asar niya si Morgan, hindi lang siya mawawala ng trabaho kundi makulong din siya. Bilang chairman ng Banking Regulatory Commission, hawak ni Morgan ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga tiwaling pakikitungo sa kanyang mga kamay. Siya ay may kanya sa pamamagitan ng mga bola. Caden, ni-record mo ba lahat? Ipadala mo sa Mr. Austin mo. Pang-aasar ni Ricardo. Maghintay ka lang at tingnan. Nagdilim ang mukha ni Caden habang awkward na umalis. Ang pananatili dito ay magpapalala lang ng mga bagay. Hinihintay ba niya talaga na yayain siya ni Ricardo at Miranda para mag-dinner? Tumayo si Ricardo nang umalis ang kausap at same time na nagpasalamat kay Morgan, tumango kay Grace at Liam. Ito ay isang maliit na pabor lamang. Kung ikukumpara sa iyong mahusay na kabaitan, wala itong ibig sabihin, sabi ni Morgan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Liam, hindi pa ba kayo nagkikita ni Mr. Willis? Binigyan ni Grace ng hudyat ang kanyang anak gamit ang kanyang mga mata. Mabilis na yumuko si Liam kay Ricardo at sinabing, salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, Mr. Willis. Sa sandaling ito, tumayo na rin si Miranda at binati ang pamilya ni Morgan. Mrs. Willis is truly stunningly beautiful. Mr. Willis, you're so lucky to have her, sabi ni Morgan na may inggit sa boses. Nakipagkamay siya kay Miranda at nagbiro pabalik sa komento nito. Nang marinig ang usapan na ito ay bahagyang namula si Miranda habang si Ricardo naman ay tumawa sa loob-loob na iniisip na hindi pa niya isiping si Mrs. Willis. Sa sandaling ito, ilang beses siyang sinulyapan ni Miranda na nakaramdam ng kakaiba sa pagtawag ni Morgan kay Mrs. Willis sa pamagat na iyon na nagpapaliwanag na ang relasyon sa pagitan ng pamilya Barker at ng kanyang sarili ay nakasentro sa Ricardo sa halip na nakabatay sa paggalang sa kanyang sarili o sa Lowe. Pamilya. Napagtanto ba ng taong ito kung gaano karaming mga koneksyon ang naitatag na niya? Sa sandaling ito, nakaramdam si Miranda ng parehong pagtataka at pagkabalisa. Pakiramdam niya ay nawawala na sa kanyang kontrol ang lalaking ito at maaaring mawala sa kanyang mundo anumang oras. Ang isang pekeng kasunduan sa pagpapakasal ay talagang panatilihin siyang nakatali sa kanya. Ang magandang CEO ay nababalisa at gustong kumapit sa lalaking ito. Masaya ang hapunan para sa lahat, at nagpakita ng pag-aalala si Ricardo sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa pinagmulan ng corpse poison bracelet ni Liam. Ayon kay Liam, natanggap niya ito bilang regalo mula sa isang babaeng nakilala niya habang naglalakbay sa hipding. Hindi na nagtanong pa si Ricardo ngunit tiniyak niya sa kanila na maaari silang makipag-ugnayan sa kanya anumang oras kung kinakailangan. Pagkatapos ng hapunan, pinaalis ni Ricardo ang pamilya ni Morgan bago bumalik sa Lowe's Pharmaceutical. Pagdating sa itaas na palapag ng Lowe's Pharmaceutical Headquarters, naghihintay na ang mga miyembro ng pamilya Lowe sa opisina ng CEO.
Sabik silang nag-uusap kasama ang karamihan sa mga nakasuot na ekspresyon na naghihintay ng drama. Narinig mo ba? Inimbitahan ni Miranda si Mr. Gallagher para sa tanghalian ngayon kasama ang lalaking iyon. Talaga, napakawalang muwang. Sa palagay ng lalaking iyon ay mapapako siya sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya para sa tanghalian. Haha, pati ba naman siya pinansin? Lumuhad ba siya at humingi ng awa? Tanong ni Harlow. Mahirap sabihin yan, sagot ni Elisa. Ang kanilang pag-uusap ay nagbunsod ng talakayan sa pamilya Lowe, na nagsimulang kutsain ang mahinang pagtatangkan ni Ricardo sa paghingi ng tawad. Napuno sila ng paghamak at pagkasuklam sa kanya. Bumalik na sila. Bumalik na sila. May sumigaw. Lumabas mula sa elevator sina Ricardo at Miranda, at sinalubong sila ng mapanuksong mga tingin ng lahat sa paligid nila.